Di kalayuan sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village, ang Alphaland Baguio Mountain Lodges. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamay-ari at Nako po mga kababayan, eto na naman po tayo, News That Matters. Eto, pag-uusapan na naman ho natin dito sa video to at narinig ko na naman, may mga nasasangkot na naman mga government officials na kung saan dati sila'y nasangkot dito sa flood scam at sila'y nasasangkot na naman dito sa isang mga Billionaires Village na kung saan natatagpuan ito sa Itogon, Benguet mga kababayan, no? Ito po ay itong Billionaires Village po na to mga kababayan ay nagkakalaga po ito ng milyon-milyong pera. Na kung saan dito, yung mga pinambibili nila is yung mga galing sa pera ng taong bayan. Eto, tutulak na ho tayo mga kababayan dito sa video to, pero bago tayo mag-umpisa, wag mo muna natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po mga kababayan. Pasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby De Guzman. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodges sa Tukmo, Ambukla Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Ayan po mga kababayan, nakita nyo naman ang gaganda ng mga lodge na yan, na which is nagkakahalaga ng pinakamataas po dyan, yung sinabi dito na kung saan yung 6 million is ay yung 100 million is 6-bedroom ho siya mga kabayan, no? Nakita nyo, ang ganda talaga. Which is yung mga nakaka-afford lang ho yan, yung mga siniswerteng mga tao dito sa Pilipinas. Na katulad kung isang buhaya, yan. Katulad ng, yan, kung katulad mo ay isa kang buhaya, talagang ma-afford mo ho yan. Kung saan dito, yung mga nadadawit dito, ay na yung mga isa ho silang mga buhaya. Ito po mga kababayan, ang ganda ho, no? Sa Itogon, Benguet, yan. Talagang yan po yung gobyerno natin dito. Talagang talamak po. Ay yan, talagang ine-enjoy nila yung mga pera natin mga kabayan. Ito, balikan ho natin. Kasi sa website ng Alphaland, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021. Nang dumalaw sa Alphaland, si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang buong pamilya. Nako, ang tigas talaga ng pagmumukha mo, Zaldico. Talaga lahat na lang pinasok mo. Talagang wala ka talagang kabusugan dito sa pera ng taong bayan, no? Talagang nasa sayo na lahat. Biruin mo, may helicopter ka. Nagkakalaga ng kulang-kulang 1 bilyon. Tapos ito, hindi ka pa masaya. Bumili ka pa dito sa Benguet ng mga bahay na yan na kung saan bakasyonan mo, na kung saan kayong mga magpapamilya, diyan kayo nagpapakasasa. Buti naman at nakakatulog ka pa. At nakakain ka na kung saan yung pinambibili mo at pinapakain mo diyan sa mga pamilya mo, galing dito sa nakaw. Antindi nyo po, bossing. Talagang antindi ng ninyo, konsensya ninyo. Hindi ho namin makakaya yan na kung saan galing lahat. Sa mga pag-aari namin ay galing sa nakaw ng bayan. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Ayan, nasasakdal din dito yung isang congressman mga kababayan na dyan sa may Benguet, yung nagmamay-ari din ng isa sa mga nagmamahaling lodge na yan mga kabayan. Ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Congressman Eric Yap, isa rin dito sa mga bumili mga kababayan na isa ring buhaya. One-story building lang siya. Saan po yan, ma'am? Sa Luwakan, Itogon, Benguet. That is a place where matatagpuan po yung Alphaland, yan. Pagbubunyag pa ng informant, may 6-bedroom unit din sa Nakita nyo mga kabayan, no? Yung paraiso na yan, yung ang ganda, no? Nasa tuktok ng bundok, tapos ang ganda ng mga bahay, na kung para ka rin nasa Switzerland, no mga kababayan.
Ang ganda po. Pero yan, ang nakaka-afford lang yan, yung mga buhayang katulad ng mga nababanggit dito, mga kabayan. Yung mga matitigas yung mga muka na wala talang ginawa kundi magpakasarap. Talagang napakasarap siguro pag nakita to, pag nakakakulong sa city jail o kaya sa dahig. No? Yung hanggang habang buhay na lang pagkakulong nila. Yun hindi na sila makakalaya dahil nga dito sa mga napakarangya ng mga buhay nila. Senator Francis Escudero, pero hindi raw ito nakapangalan sa senador, bagkus ay sa Charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphaland Lag Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charm of Baguio. Sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, nakita sa website ng Alphaland Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Sa official FB page ng Alphaland, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Ayan po mga kababayan, nasasangkot din po dito yung pangalan ni Senator Chis Escudero na kung saan ito yung isa sa mga dating Senate President ng Pilipinas. Nasasangkot din mga kababayan. Hindi naman sigurado pero yan yung sabi dito sa video na to. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito pero hindi pa siya sumasagot. Ayan, ang pinaka dito, yung pinaka parang nasa loob yung kulo mga kabayan. Yung pasimple lang yung akala mo dito, nung artista ho to mga kabayan, wala, hindi niya naman na-afford yan. Tingnan mo yung congressman na to, yung talagang sabik na sabik, yung takam na takam sa pera ng taong bayan. Biruin mo naman to, panay ang tour neto sa ibang bansa mga kababayan. Yung pag biruin mo, every month yata, every 2 months, nasa ibang bansa. Panay pa ang post nila sa TikTok ng kanyang asawang si Maine Mendoza, mga kababayan. Ang lupit po neto mga kabayan. Tingnan mo, batang-bata. Talagang, ito nung artista to, hindi niya na-afford yan mga kabayan. Ngayon, nagbibili na rin to ng 100 million, 50 million worth of property dito sa Pilipinas. Tsaka marami to, panay ang pasyal nila. Antindi, ano? Antigas din ang mukha netong batang to. Talagang dapat ito rin dapat ang nasa mga kabayan, yung mga ipapatawag diyan sa Senado. Ipatawag kasi kaso ito mga kabayan, hindi rin to magalaw-galaw yata kasi takot itong si Pinky Lacson dito. Ewan ko kasi ito magkakakutsaba sila nito, mga tropa nito nila, sila Sandro Marcos, kaya hindi rin untouchable din tong kolokoy na to mga kabayan. Sa Alphaland din ikinasal noong July 28, 2023 si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Pero ayon sa aming impormante, may 5-bedroom unit sa Alphaland si Congressman Atayde. Ayan, 5-bedroom units mga kababayan, no? Which is less than 100 million. Ang lupit ng batang to, no? Talagang skies to the limit. Talagang feeling rich. Feeling king, talaga feeling hari, paliba. Talagang feeling hari to si Congressman Arjo Atayde mga kabayan, kung umasta sa kanyang buhay na kung saan naman yung pinaglulusta niya, wala nagaling ito sa taong bayan na talagang walang hiya din to. Natitiis niya. Ayan, nakakatulog ka. Ikaw Congressman Atayde, mahiya ka naman dyan sa balat mo. Nakakatulog ka na ito na lahat ng pinanglulustay ninyo, pinangkakain nyo ng asawa mong si Maine Mendoza. Nako, mayaman din yan si Maine Mendoza pero ikaw talaga, talagang yung nagpayaman dito. Talaga yan, si Maine Mendoza, aminado naman tayo, pinaghirapan niya yung yaman niya. Hindi ho katulad mo, no? Ba't ka nag-artista kung mayaman kayo nun? Di kailangan mo rin ng pera. Itong mula nung naluklok ka dyan, ang dami mo na rin mga controversial na mga kurakot ka daw dyan sa Quezon City, kung saan yung kinakasakutan mo. Ayan po mga babayan, maraming salamat po. Ito po yung mga video na to, no, kung saan yung mga nadadawit dito sa flood control scam, dyan nila pinambili yung mga pera nila, yung mga property nila mga kababayan, nakakaya sila, no? Yan po. Maraming salamat po mga kabayan. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood nyo ito dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. News that matters. God bless.